Sa panahon na ang Land of Dawn ay dating sinisinagan ng liwanag at pag-asa, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga dating kaharian ay naging mga guho. Ang mga dating lungsod ay naging sementeryo. At ang mga dating bayani ay naging mga bangungot. Sa gitna ng lahat ng ito, iisa ang pangalang kinatatakutan ng buong mundo. Mia, ang reyna na kadiliman. Ngunit hindi siya palaging ganito. Noon, si Mia ay tagapagtanggol ng Moonlight Forest, isang banal na elf na inatasang protektahan ang balanse ng mundo. Ngunit nang dumating ang Dark Eclipse, nang bumagsak ang itim na bituin mula sa langit, nagbago ang lahat. Ang liwanag sa kanyang puso ay unti-unting namatay. At sa kapalit nito, isinilang ang reyna ng paggawasak. Ang kanyang busog ay hindi na basta sandata. Bawat palaso niya ay may sumpa. Ang tinatamaan nito ay hindi lang namamatay, binubura ang kanilang kaluluwa. Isang hukbo ng mga sundalo ang nagtangkang pigilan siya sa West Valley Kingdom. Wala ni isa ang nakauwi. Ang lupa ay naging itim, ang hangin ay naging lason, at ang buwan ay naging kulay dugo. Sa loob ng 3 taon, 7 kaharian ang bumagsak. At sa bawat guho, iisa ang marka, isang palaso na may simbolo ng madilim na buwan. Sa malayong silangan, sa Katia Riverlands, may isang mandirigmang araw-araw na nag-iensayo sa tuktok ng bundok. Isang mandirigmang tinuruan ng Great Dragon mismo. Ang kanyang pangalan ay Zilong! Hindi siya naghahangad ng katanyagan. Hindi siya naghahangad ng kapangyarihan. Iisa lang ang kanyang panata hanggat may natitirang taong kailangang iligtas. Hindi ako hihinto. Isang gabi, dumating ang isang sugatang mensahero. Bumagsak na ang Northern Empire. Paparating na siya. Isang pangalan lang ang binanggit niya. Tahimik na hinawakan ni Zilong ang kanyang sibat. Alam niya, hindi na ito laban ng kaharian. Ito ay laban para sa buong mundo. Mag-isa siyang naglakbay. Sa bawat lugar na madaanan niya, iisa ang tanawin. Iling yung mga bangkay, tini mga nasunog na nayon. Iling yung mga sirang rebulto ng mga Diyos hanggang makarating siya sa Black Moon Valley. Isang lupain na hindi na tinatabla ng araw. Mula sa gitna ng usok at abo, lumabas si Mia. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng elf. Itim, walang emosyon, walang awa. Isa ka ring hahadlang. Tanong niya. Itinaas ni Zilong ang sibat. Ako ang huling hahadlang. Walang babala. Walang countdown. Isang iglap. Sumabog ang lupa. Mabilis si Mia. Mabilis din si Zilong, ngunit sa unang 5 minuto pa lang ng laban, tinamaan na si Zilong ang 3 palaso. Ang bawat isa ay parang laso na dumadaloy sa kanyang ugat. Ginagamit ni Mia ang anino. Ginagamit ni Zilong ang lakas at disiplina. Ngunit unti-unti, nauubos na ang lakas ni Zilong. Iyan lang bang tinatawag nilang Dragon Knight? Nakakadismaya. Ngumiti si Mia habang pinapahirapan siya. Muling sumugod si Zilong kahit nanginginig na ang kanyang katawan. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hinga ay may kasamang dugo. Samantala, si Mia ay tila hindi pa rin nagpapakita ng kahit anong pagod. Bigla siyang nawala sa paningin. Isang iglap. Tinamaan sa likod si Zilong. Napadapa siya. Mabagal ka na. Bulong ni Mia sa kanyang likuran. Bago pa siya makabawi, isang sipa ang tumama sa kanyang tagiliran at tumilapon siya sa isang malaking bato. Nabasag ang kanyang baluti. Dumugo ang kanyang bibig. Itinaas ni Mia ang kanyang busog. Tapos na ang laro. Biglang nagdilim ang langit, ang buwan ay naging itim. Isang napakalakas na enerhiya ang umikot sa paligid ni Mia. Dark Moon Form! Ang bawat palaso niya ngayon ay parang meteor na bumabagsak mula sa langit. Tinamaan si Zilong sa binti. Bumagsak siya. Tinamaan sa balikat. Halos mawalan siya ng malay. Tumapang si Zilong sa lupa. Hindi na niya maramdaman ang kalahati ng kanyang katawan. Ganito ba matatapos ang Dragon Knight? Tanong ni Mia habang naglalakad palapit. Itinutok niya ako yung palasang sa umin ni Zilong. Bigyang umugong ang lupa. Isang tinig ka umalingang ako sa isip ni Zilong. Hindi ka patagos. Ang timid ng kay Dragon. Bumalik ang alaala ni Zilong. Ang kanyang kunsa sa ngalay, ang kanyang palang tao malang kailangan niya kita.
Tumayo si Silong, dukusong kang naninilib. Ulan ng mga mata niya ay nabiliyang sa determinasyon. Hindi ako nalaman karamalanong, lalakon ako karamatapong sitong. Ngumiti si Mia. Kung ganun, mamatay kang may dangal. Kinakawalan niyang Cut Moon Arrow, isang palasong gawa sa porong kadiliman. Sinubukan ni Silong itong salubungin. Boom! Isang pagsabog ang yumanig sa buong lambak. Nang mawala ang malikabok, nakatayo pa rin si Silong. Ngunit, wala na ang kanyang kamay. Ang braso niya ay wasak durog, hindi na magamit. Ang sibat niya ay bumagsak sa lupa. Tapos ka na, sabi ni Mia. Ngunit ngumiti si Silong. Hindi ba? Gamit ang kanyang kaliwang kamay, itinali niya ang sibak sa kanyang wasak na braso gamit ang natitirang piraso ng kanyang baluti, ang sinturon. Para sa Lachos Dawn! Tumakbo siya. Hindi na siya umiilag. Tinamaan siya ng maraming palaso. Ngunit, hindi siya huminto! Sumalpok siya kay Mia. Nagkamangga ng liwanag at dilim. Isang huling sigaw. Tinusok niya ang sibat sa dibdib ni Mia. Ngunit dahil napakali ito sa kanyang wasak na braso, naputol ng tuluyan ang kanyang kanang kamay! Bumagsak si Mia sa lupa. Unti-unting naglaho ang kadiliman sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay gumanik sa dating kulay. Salamat, pinalaya mo ako. At tuluyan siyang pumikit. Nanalo si Silong. Ngunit bumagsak din siya sa lupa. Wala na ang kanyang kanang kamay. Ngunit ligtas na ang mundo! Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging alamat. Ang Dragon Knight na nagwagi, ngunit nagsakripisyo ng lahat. At ang kwento ng kanyang laban kay niya ay ikinukwento magpahanggang mayon. Watas! Maraming salamat kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Muli, ako si Richard Belen. Goodbye.